Nag-aaral ako sa Bombay. Okay. So Kim, ano yung mga ginawa mong paghahanda bago mag-camp? Sa totoo lang po, di ako talaga kasali sa camp. Kasi nga po, yung nakarang linggo, hindi po ako pumunta dito. Tapos hindi ko talaga kasali sa camp. So, syempre po, yung sinabi ko sa akin, pwede na hindi po ako kasali sa camp, umuwi na lang po ako. Sabi ko, kahit hindi po ako makasali sa camp, ngayon, first batch na. Sabi ko, okay lang. Sabi ko, kahit sa second batch na lang ako makakasama, okay lang yun. Sabi ko naman, umuwi na ako sa bahay. Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, parang naiinis ako sa sarili ko. Kasi nga, hindi ako pumunta dito sa parang linggo. Kasi nga, dahil sa pag-aaral din ko, pag sinasok ako sa pag-aaral, kahit na kay God, sabi ko gano'n. Tapos naman po, yung kinabukasan ko, yung kinabukasan ko, gumising po ako ng umaga para pumunta po sa amo ko po. Kasi nga po, nagtatrabaho po ako. Tapos naman po, bigla po ako, meron ko yung kasali sa camp ng kaibigan ko. Tapos naman, nalaman ako ng nanay niya. Sabi niya, Kim, sumama ka. Sabi ko, bakit po? Kasi may nag-back out. Sabi ko, ganun po. Tapos sabi niya, ina-text ko Edgar. Sabi niya, sige na lang, sabi ko, sige na lang sasama. Siyempre, sinabi niya sa akin na maganda ka ng gamit. Tumakbo ako sa bahay namin. Tapos naganda ko ng mga gamit. Tapos, tapos hindi pa ako kompleto sa mga nadala kong gamit. Naiwanan ko po yung sabon ko, pati po yung ko. Hindi pa ako nakapagdala ng sabon, ng shampoo, pero nakapagdala po ako ng brush, pati Colgate. Dahil hindi pa ako masyadong handa po dahil po nag-impake po ako na mabilisan para lang mag-iwan sa So mabilisan pala yun. Okay. So, nung pagpunta mo dun sa bus, pagpasok mo ng bus, hanggang sa dumating tayo dun sa campsite, ano yung mga experience na naranasan mo? Ano yung mga magagandang bagay na naranasan mo? Naging masaya rin po kasi po marami po akong nakilala. Marami po akong nakilala, nakausap po, tapos yung may rin po ako po yung nanalangin po kay God na yung magpapasalamat po kasi nga po kung makapunta po kami ng camp po. Yun. So, ano naman yung mga bagay na natutunan mo doon sa camp? So, mula doon sa mga speaker, sa mga counselor, yung mga nagturo, ano yung mga na-realize mo, mga natutunan mo sa kanila? Sa kanila, yung po, sigad ko. Kasi nga po, sigad ko lagi umagabay sa atin, kahit po tayo magpunta. Tapos kaya po, huwag mo na po siya makakalimutan. Tapos sigad ko lagi kasama natin, kahit po sa lugar. Okay. So, ano yung pinaka naging naging impact sa'yo, o yung pinaka naging dating sa'yo nung camp na yon? Ano yung masasabi mo, ano yung gusto mong baguhin sa sarili mo na natutunan mo dahil dun sa camp? Ano po, yung nagbago po ako. Kasi nga po nabago ko yung sarili ko, yung mga kasalanan ko po, natuwid ko. Hindi ko po kasalanan natuwid ko po dahil po sa camp. Tapos yung tungkol din kay God, dapat pala ang bawat oras, hindi po natin na-accept dahil mahalaga po ito. At sigad po, huwag po natin siyang kakalimutan. Kahit pumunta, dahil sigad lang po talagang gumagabay sa atin. At siya rin po yung lagi pong kasama natin, kahit saan po. Okay. So, last question, Kim, ano yung gusto mong sabihin o pagpapasalamat doon sa mga tao na nag-sponsor sa atin doon sa nakaraang camp? Nagpapasalamat po ako sa mga sponsor sa amin. Kung hindi po dahil sa kanila, hindi po ako makakasama sa camp. At nagpapasalamat din po kay God dahil hindi po sa kanya. Parang binigay po sa aming mga sponsor para po makapunta po kami ng camp. Kaya nagpapasalamat po kay God, pati po sa mga sponsor na pinadala po kami sa camp sa iba sa balis. Nagpapasalamat po ako. Okay.